Hollywood TV. Nabigla si Bella sa sinabi ni Naomi. Bakit? Malala ba nangyari sa pinsan niya? No, this was part of Jake's plan. Humarap ito sa kanya. Nalaman niya ang ginawa mo, kaya kinausap niya ako tungkol sa plano niya. Gusto niyang ipahiya ka sa lahat ng tao. I tried talking him out of it. Idinahilan ko na hindi maganda ang kalalabasan ng plano niya, pero tinuloy niya pa rin. Mabuti na lang na kumbinsi ko siyang dito na lang kayo. Pumayag naman siya. Ayoko kasing mapahiya ka. I'm sorry, Bella. Niyakap siya nito. Naging mapait ang panlasa niya. Gusto niyang maiyak pero ayaw niyang maging kaawa-awa sa harap nito. Hindi niya akalaing magagawa yun ni Jake sa kanya. Kahit sabihin pang malaki ang naging kasalanan niya rito. Don't worry. I'm fine. Nginitian niya ito. Uwi na ako. Baka maabutan pa ako ng ulan. Nakita niyang kumuha ito ng pera sa bulsa nito. Here, take this. Baka wala kang dalang pera. I don't want you to have to walk home. Inilagay nito sa palad niya ang pera. Ayaw sana niyang tanggapin iyon pero pinilit siya nito. Thanks again, Nayo. Nagpaalam na siya rito at lumabas ng restaurant. Naglakad-lakad muna siya para kalmahin ang kanyang sarili. Ang tanga-tanga ko talaga. Bakit ba ako pumayag na makipag-date sa hype na yun? Fool! Hindi na niya mapigilang mapaiyak. Maya-maya pa ay umulan na ng malakas. Hindi siya naghanap ng masisilungan. Gusto niyang madala ng ulan ang pagkapahiya niya. Hindi niya talaga akalaing magpapakatanga siya ng ganoon dahil lang sa isang lalaki. Mas lumakas ang hagulhol niya at napasigaw siya sa sobrang frustration. Mabuti na lang at walang tao ron. Kung hindi, baka mapagkamalan siya baliw. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang mapadaan sa isang tulay, tumigil muna siya para magpahinga ng kaunti. Maya-maya ay may narinig siyang ugong ng motorsiklo. Miss Sexy and Beautiful. Narinig niya ang tumawag na iyon, pero wala siyang panahong makinig sa mga kalokohan. Hindi niya yun pinansin at nagpatuloy lang sa pagmamasid sa tubig. Marami siyang iniisip at ayaw niya ng distraction. Nagulat si Bella nang may malamig pero komportableng bagay na dumaiti sa balikat niya. Biglang-bigla nawala ang lamig na nararamdaman niya. Tiningnan niya ito at napagtanto na isa pala iyong leather jacket. Napatingin siya sa tao nagbigay sa kanya ng mga iyon. Isang lalaki nakatingin at nakangti sa kanya. Hi, bati nito. Hindi niya alam kung iiwasan niya ito o babatiin din. Parang wala siyang tiwala sa itsura nito. May bigote at balbas ito at mahabang buhok. Naalala niya si Jake. Ito nga, matino ang itsura. Niloko siya. Ito pa kayang mukhang sanggano. Baka nga mas matino pa ito kaysa kay Jake. She decided to greet him. Hi. Tiningnan lang siya nito. Bakit ka nag-iisa? Tanong nito. Mukha pa namang galing ka sa pakikipag-date. Mabuti na lang at ako nakakita sa'yo. Kung hindi, baka nabastos ka na ng kung sinong hudas dyan. Tumingala ito at hinayaan pumatak ang ulan sa mukha nito. He seemed so carefree. Nakakaingit ito. Sino ka ba para magtanong? Saka ano naman ngayon kung nag-iisa lang ako? Mataray na tanong niya. Naalala kasi niya si Jake sa sinabi nito. Baka nga katulad ka ng ibang tao riyan, matinungan tingnan, manloloko naman. Mga lalaki talaga, walang ipinagkaiba, pare-pareho lang kayo. Napatingin nito sa kanya, tila nagulat ito sa sinabi niya. Hinawi nito ang buhok na tumambing sa mukha niya. Gwapo pala ito sa kabila ng facial hair nito. Wow, easy woman. That's one big accusations. So, Inglesero pa si Mokong? Napaismid na lang siya. Parang nasa film mode siya ngayon. Negative and bitter to the max. Natatawang itinaas nito ang mga braso. Look, I've never killed anybody or ever raped any woman. I don't do that sort of thing. Mabait ako. Tanungin mo pa si Lord. Itinuro pa nito ang langit. Natawa siya sa kabila ng galit niya. Maybe he wasn't bad after all. Okay, I believe you. Masinigpitan niya ang hawak sa jacket na ipinharam nito. Giniginaw na kasi siya. Are you alright? Tanong nito sa kanya. Mukhang nilalamig ka na ah. Halika na, ihahatid na kita sa inyo.
She eyed him suspiciously. Napakamot ito sa ulo. I forgot. I haven't introduced myself yet. My name is Bien. Bien Suarez. Inilahad nito ang kamay sa kanya. And you are? Bella Esquivel. Inabot niya ang kamay nito. Lumakas na ang ulan kaya niyaya na siya ni Bien na sumakay sa motorsiklo nito. Tinanong nito ang address niya. Sinabi naman niya rito at inihatid siya nito. Tinulungan siya nitong makababa ng motorsiklo nang makarating na siya sa bahay nila. Thanks. Ibinalik na sana niya ang jacket nito pero tinanggihan nito. Keep that. Malamig dito sa labas. Magkakasakit ka. He brushed his finger on her cheek. Good night, Bella. It was nice to meet you. It was nice to meet you rather. Nang makapasok na siya sa bahay nila, saka lang niya narinig ang pinandar nito ang motorsiklo tumalis. Gumaan na ang loob niya dahil kay Bien. She had temporarily forgotten about Jake. Naalala niya si Fiel. Sayang lang ang effort nito pinagandahin siya. Tatawagan niya ito bukas. Dito niya sasabihin ang frustration niya. Bastard! May kung anong pumitik sa sentido ni Bella dahil sa nangangagaliting sigaw ni Fiel. Napatingin sa kanilang ilang customer ng coffee shop na iyon. Mabuti na lang at kakaunti lang ang tao roon. Dahil kung hindi, baka akalaing nababalo na sila. Doon kasi siya nakapagkita kay Fiel at Fon nang tawagan siya ng mga ito para malaman kung ano nangyari sa date nila ni Jake. Sinabi niya rito ang pang-iwan ni Jake sa kanya. Sino matinong lalaki ang gagawa nun? Ipinakita lang ng Jake na yon kung gaano siya kabastos. Nagmura pa si Fon at pinukpok ng kamao ang mesa. Halos madurog na rin ang kinakain nitong cake dahil iyon ang pinagbalingan nito ng galit. Paano ka nakauwi? Kung iniwan ka ng hinayupak na yun? Tanong ni Fiel. Uminom muna siya ng kape. Nilalamig kasi siya at medyo masakit ang kanyang ulo pagising niya kaninang umaga. May nakilala akong lalaki kagabi. Tumaas ang kili ng dalawa. Don't tell me, nagpauto ka sa ungas na yon. Niloloko ka na nga na isang lalaki, tapos nagpauto ka uli sa ibang lalaki. Bella, nag-iisip ka ba? Komento ka agad ni Fiel. Or maybe, may ginawa kayo kagabi kasi nabitin ka rin sa unang guy. Ani Fon. Gaga, gusto niyang pagumpugin ng mga ito. Napailing siya, pero lalo sumakit ang ulo niya. Napapapikot tuloy siya. Hindi ako ganon katanga para lang magpaloko sa dalawang lalaki sa isang gabi, no? Pambihira kayo. Hindi pa nga ako tapos magkwento, may violent at medyo green na comment agad kayo. Napabuntong hininga siya. Mas matino naman ang nakilala ko kabe kaysa kay Jake. And he was nice. Ibinigay niya sa akin ng jacket niya kahit malabig kagabi tumuulan. Baka may ulterior motive. Nakaismid na sabi ni Fiel. No, inihatid pa nga niya ako hanggang sa bahay namin at ipinatago niya sa akin ang jacket niya imbis na kunin yon na makarating kami sa bahay. Pagtatanggol niya kay Ben. Napansin niyang ngumiti ng makahulugan si Fon. Binalingan niya to. What? Nothing. Umiling ito pero nandun pa rin ang ngiti sa mga labi nito. He sounds nice to me. What's his name? Bien Suarez. Napao si Fon. Nice naman ang name niya, Bella. Parang ang gwapo. Ipakilala mo naman siya sa amin. Napasimangot siya at uminom na uli ng kape. Bakit pa parang mas malamig na ang araw na yon? Gusto na niyang umuwi. Masakit na talaga ang ulo niya. Kaya lang mag-grocery pa siya. Yun na nga ang problema ko. Hindi ko nga nakuha ang number niya. Kaya hindi ko rin alam kung paano ibabalik ang jacket niya. Napapalatak si Fon. Si Fiel naman, as usual ay tahimik. Naman Bella, chance mo na yun, pinalampas mo pa? Para kang ano? Ano? Ngumiti ito. Wala, ano lang. Bumuntong hininga na lang siya. Ay ewan, maiwan ko muna kayo. Tumayo siya at medyo nahihilo pa siya kaya humawak siya sa dulo ng mesa. Mag-grocery lang ako. Sige, bye. Kita-kits na lang. Tinalikuran niya ang mga ito tumungo sa pinto. Oy, tawag ni Fiel sa kanya. Humarap naman siya dito. Ano? Hanggang kailan pala ang bakasyon mo? Tanong nito. Saglit siya nag-isip. 1 buwan tapos babalik ako sa Singapore para pumirma uli ng kontrata. Bakit? Wala naman. Kumaway na ito sa kanya. Sige na, layas na. Pagtataboy nito.
Sama mo talaga. Mag-asawa ka na nga nang mabawasan ang pagka-bitter mo. Sigaw niya rito kahit masakit ang ulo. Ikaw muna nang hindi mo nahabulin yung hinayupak na yun. She stuck her tongue out at her friend before leaving the cafe. Hindi makapagdesisyon si Bella kung anong brand ng delata ang kanyang bibilhin. Mas sumama kasi ang pakiramdam niya mula na umalis siya sa coffee shop. Mabigat na rin ang talukap ng mga mata niya at lalo siyang nilamig. Dapat siguro umuwi na lang siya. Hindi na niya kaya. Bibili lang siya ng ilan pang kakailanganin niya. Hinilot niya ang sentido habang itinutulak ang pushcart. Bella! She heard that familiar voice but decided to ignore it. Bigla kasing bumalik ang galit niya. Naglalakad siya palayo pero namalayan niyang may nakaagapay na sa kanya. Tiningnan niya ito at nakita ang seryoso mukha ni Jake. Hi! Sinimangutan niya ito at inirapan. Hindi kita kilala. Binilisan niya ang paglalakad ngunit nakasunod pa rin ito sa kanya. It was useless. Napagod lang siya. Tumigil na lang siya at hinarap ito. What? Galit na tanong niya rito. Ano bang problema mo? I just wanted to apologize about last night, Bella. I'm sorry. Dahil sa pagkakabanggit nito, tungkol sa nagdaang gabi, biglang sumabog ang kanyang galit. Why? Apology accepted. She said with complete sarcasm. Thank you sa date natin kagabi ha. Ang saya-saya ko. Yun ang pinaka-romantic na date na naranasan ko. Alam niyang pinagtitinginan na sila ng mga tao, pero wala siyang pakialam. Alam mo bang tuyong-tuyo ako nang umuwi sa bahay? Ang bilis ko ngang nakarating sa bahay eh. Alam mo kung anong ginawa ko? Lumipad ako. Parang si Darna. Thank you so much, Jake. I really enjoyed everything you did for me. Pagkasabi niyon ay nilampasan na niya ito. Parang maiiyak na naman siya sa sakit. Kasabay niyon ay bigla niyang pagkahilo at pagdilim ng paningin niya. Narinig pa niyang tinawag siya ni Jake bago tuluyan dumilim ang paningin niya. Nagulat si Jake nang makita si Bian nang lumabas siya mula sa guest room. Sa bahay niya dinala si Bella nang bigla na lang itong mawala ng malay nang makita niya ito sa mall habang nag-grocery ito. Sinumbatan siya nito sa ginawa niya rito nang nagdaang gabi. What are you doing here? Tanong niya kay Bian. Abala kasi sa panonood ng TV habang nakasalampak ito sa sofa niya. Tiningnan lang siya nito at ibinaling uli ang paningin sa TV. Si Bian at si Brayden ay iisa. Ay naku insan, lagi na lang yan ang tanong mo tuwing dadalawin kita. Natatawang sabi nito. Ini-off na nito ang telebisyon na tumayo. At anong masama ron? Mabuting at minadalaw kita eh. Lumapit ito sa kanya at ginulo ang buhok niya. Tinabig naman niya ang kamay nito. Hey, hindi na ako bata, Brayden. Inayos niya ang buhok. Namiss ko lang ang pangungulit mo sa akin nun. Natatawang wika nito. Sinusundan-sundan mo pa nga ako nun para lang makapagbukas ng chichirya. So, syempre, bata pa lang ako nun. Napatigil siya nang mapansing may sugat ito sa braso. Ano yan? Tanong niya habang itinuro ang braso nito. Tila nairita naman ito sa nakita. Bihira niyang makita ng ganon ng pinsan niya. Palagi kasi itong nakangiti. Ikinuwento nito ang pahapyaw na nangyari dito. Panay ang tawa niya habang nagsasalita ito. Really? Ginawa yun ng isang babae sa'yo? Amused na tanong niya. Damn that woman. Hindi pa naman ako naghihirap para nakawan siya at lalong wala akong balak na pagsamantalahan siya. Buong giting na pahayag nito. Magsasalita sana siya. Nang pumasok ang katulong niya, dala ang isang bimpo at maliit na palangganang may lamang tubig. Sally, dalhin mo na lang yan sa guest room. Ako nang bahala riyan. Tumango naman ang katulong at sinunod ang utos niya. Paglingon niya ay nakakunot ang noo ni Brayden. Aanin mo mga yun? Curious na tanong nito. Wala, may bisita ako. Matipid na sagot niya. Ayaw niyang malaman nito ang tungkol kay Bella. Aanin niyo ng bisita mo? Tanong uli nito. Bumuntong hininga siya. May lagnat siya. Nawalan ng malay na makita ko sa mall kaya dinala ko rito sa bahay. May ospital naman, hindi ba? Tila nagsususpetsa ito sa kanya. Maya-maya ngumiti uli ito. Bakit dito mo pa dinala sa bahay mo? Imbes na sagutin niya iyon, ay tumayo na lang siya at pumasok uli sa guest room. Sumunod si Brayden sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kama at dinamaan leeg na natutulog si Bella. Napailing siya. Mataas ang lagnat ito. Sino siya? Lumapit na rin si Brayden at hinawi ang buhok ng dalaga. Tinapik niya ang kamay nito. Don't touch her.
Kilala mo si Bella? Nagtatakang tanong nito. Napatingin din siya rito. Paano mo nakilala si Bella? Tanong din niya rito. I met her last night. Pauwi na sana ako nung makita ko siya. Nag-iisa lang siya at mukhang malungkot. Nakatanaw pa siya sa malayo at nagpapaulan. Akala ko nga multo pero wala namang multong kasing ganda niya. Natawa ito nang sinabi niya iyon pero siya naman ay parang gusto nang suntukin ito. Mukhang may hindi maganda nangyari sa kanya kaya sinamahan ko siya. Mabuti nga't ako ang unang nagkita sa kanya dahil kung hindi baka napahamak na siya. Inihatid ko pa nga siya habang nasa bahay niya. I swear I'll punch the hell out of the guy who did that to her. Binalingan siya nito. Pero Jazz, paano mo siya nakilala? Tanong niya pa rito. She was my high school classmate and my best friend too. Ngayon na lang uli kami nagkita pagkatapos ng 10 taon. Hindi niya sinabi rito na kadate siya ni Bella at nag-iwan ito. Baka magulpi siya nito nang wala sa oras. Mas magaling pa naman ito sa martial arts. Jake? Napalingon silang dalawa nang umungol si Bella. Nilapitan agad siya nito. Kinakain na ng guilt ang puso niya. She didn't deserve this. Are you sure na kaya mo siyang alagaan? Tanong ni Brayden sa kanya. Tumango siya. Tila na kontento naman ito kaya humakbang na ito papunta sa pinto. Kung may kailangan ka pa, nasa kabilang kwarto lang ako ha. Nakangiting bilin nito bago tuluyan lumabas ang kwarto. Pinagsawa niya ang sarili na sa pagtitig sa pagtulog ng dalaga bago siya tumayo at kumuha ng damit para dito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.